Magandang hapon sa lahat, lalo na sa mga rider na namamasada ngayon. Ingat po kayo guys, medyo may paulan-ulan yung panahon natin. Ako hindi na muna ako bumiyahe ngayon, pero nag-aangkas ako. Full time ako sa angkas. May mga nagtatanong sa akin ng mga rider, no, kung Move It Joyride, nagtatanong sa akin na kung lilipat sila kay Angkas, malakas pa ba si Angkas? Yun ang tanong ng mga ibang rider sa akin. Sabi ko, subukan nyo mag-apply. Pero once na pag pumasok na kayo sa Angkas, sabi ko, kailangan magiging solid Angkas kayo. Bakit? Pumasok ka sa Joyride, na-experience mo yung matumal. Naisipan mo ngayon mag-apply kay Move It. Bumiyahe ka kay Move It. Dumating yung time na matumal si Move It, naisipan mo naman mag-apply sa Angkas. Ganito guys, kung ano yung company na pinasok mo, kung ano yung trabaho na inaisa puso mo, na ito, kaya kong gampanan to, kaya ito na yung goal ko, ito na yung makapagbigay sa akin ng gaan sa buhay, ito yung makapagbigay sa akin ng suporta sa pamilya ko, ito yung bubuhay sa pamilya ko. Sa pag pinasok na natin yan guys, bigyan na natin ng konting kumbaga bigyan na natin ng wag na masabi natin na bigyan na natin ng tuldok. Kumbaga mayroon pa rin naman talagang mga dati na sulit dati, sulit Angkas, hindi nangangaliwan ng ibang company. Pero ngayon, dahil nga sa dumating yung time na matumal na rin si Angkas, matumal na rin si Move It, matumal kung sino ba yung malakas. 'Di ba? Hindi lahat guys na panahon, kahit Move It, Angkas, Joyride ka pa, hindi sa lahat na oras malakas yan. Ngayon bumiyahe ka, malakas si Angkas. Bukas hindi na malakas, si Move It na naman ang malakas. Sunod na araw si Move It mahina na, sunod na araw si Joyride na naman yung malakas. Ganun lang yung guys ang laban sa kalsada. Kung talagang ikaw solid Angkas ka, panindigan mo na. Huwag mo nang isipin na ay matumal na si Angkas ngayon. Hindi naman forever naging matumal na si Angkas eh. Hindi naman araw-araw matumal na si Angkas. Matumal lang talaga si Angkas kung ikaw may binaviolate ka. Halimbawa, hindi mo sabihin natin nagbiyahe ka ngayon, nakailang ignore ka, sabihin natin nakasampung ignore ka, so hindi maganda ang booking na papasok sa'yo, wala kang booking na magandang booking na makukuha dahil sa pag-i-ignore mo pa lang, sasabihin na ni Angkas, bakit pa kita bibigyan ng mga magagandang booking? Binibigyan kita ng mababa na booking, ini-ignore mo lang yun pa, tapos pagbigyan kita ng magandang booking, kukunin mo. So 'di ba, parang napaka-unfair naman sa mga ibang rider na nag-aanak buhay din. Isa pa, yung mga binaviolate, ang pinaka number 1 na binaviolate ng mga rider, yung paghahabal. 'Di ba? Ako talagang aminado ako na hindi talaga natin maiwasan yan yung makakasakay tayo ng pasahero na hindi nakapag-book. Dahil darating sa inyo yung panahon na kung pumila kayo sa mga bus terminal, yung mga galing probinsya, karamihan dyan mga walang apps ang mga pasahero na sasakay sa inyo. Kung nataon din na nandyan kayo, palalapitan kayo ng pasahero sabihin ng pasahero, kuya pahatid naman ako sa ganito, dito hatid niyo po ako. Wala po kasi ako apps, galing ako ng probinsya, kasi probinsya ka naman, di ba? Wala namang Angkas doon, walang Move It, walang Joyride. So pagdating dito, minsan na-advisean ko pa na mag-install muna. Pero ang pasahero mismo, ang passenger po mismo nagpupumilit, nasasakay na ayaw nang maabala dahil nga magsasayang pa yan ng oras. Siyempre pag nag-download sila ng apps na kung ano yung etc na yan. So nangyayari yan na naisasakay natin. Wag lang natin abusuhin. Yan ang advice ko sa inyo guys, wag natin abusuhin. Kasi kanina may encounter ako na Angkas. Pag pick up niya ng pasahero,
Sinabihan niya yung pasahero, hindi ko sinabi na angkas ako, na nandun lang ako, malapit lang ako sa kanilang dalawa, narinig ko yung pinag-uusapan nila. Sabi ng angkas, hindi ko lang nakuha yung plate number ng motor ng angkas ni Paps. Ako kasi hindi naman ako kumbaga hindi naman ako tagapagmana. Hayaan ko lang, kumbaga diskarte niya yun. Ang sa akin lang kasi sinabi ng ang sabi ng ang sabi ng pasahero, kuya, tinanong ko pangalan kung ganito, kaya po ba si ganito? Yes, opo, sabi naman ni angkas. Sunod, sinabi ng rider na, ma'am, pwede nyo bang i-cancel? Cancelin nyo na po yung booking, pero ihahatid ko po kayo. So nangyari, kinancel nga ni passenger. Tapos sinakay si passenger. So anong nangyari, guys? 'Di ba? 'Yun ang mga pinaka number 1 na pinagbabawal ni angkas. Kaya masasabi nyo minsan, kung nagtatanong kayo sa sarili nyo bakit humihina si angkas, dahil kayo din mismo ang gumagawa ng problema sa sarili nyo. Kaya minsan naisipan nyo maglipat ng Move It, naisipan nyo lumipat sa Joyride dahil mahina na si angkas. Hindi, sa totoo lang hindi mahina si angkas, napakalakas ni angkas. Tuwing na pa'y pumasok na booking sa'yo, pasukan ka ng 3 kilometro, 50 pesos, yung mga sinasabi nila na gurami. 50 pesos ang pamasahe. Ang pick up 3 kilometro, 2 kilometro. Madali lang diskartehan yan, guys. Kausapin yung pasahero. Kung makapag-antay ba siya, sabihin mo na ganito yung layo mo, 2 kilometro po yung layo mo, nasa 10 minutes po kung ang bibiyahin ko, kung makapag-antay po kayo. Pag sinabi ng pasahero naman na, sige po kuya, mag-a-add na lang po ako, gawin ko na lang po yan ng 60, 70, 'di ba? Pero kung ang pasahero naman, pag hindi mo tatawagan, tapos pupunta ka lang doon, minsan kasi ang pasahero na lang din mismo ang nagka-cancel dahil nakita ng passenger na malayo ka. So dapat may coordinate na tatawagan mo. Kaya nga 'di ba sabi nga ng angkas, pag nag-apply tayo, always dapat may load tayo, may pantawag, malakas ang internet. 'Di ba? Safety ang motor na ginagamit. Pero siyempre dapat busog ka lagi. May lakas ka bumiyahe. Hindi lang lagi na motor nyo lang lagi yung aatupagin nyo na magiging maganda, maging malinis. So siyempre dapat sarili nyo rin ang alagaan nyo yung sarili nyo, kasi ang pagbabiyahe na yan, yung motor taxi na yan, hindi biro, guys eh. So ganun lang ang payo ko sa inyo, guys. Hindi ko napapabahain tong video na to. Wala nang intro. Ganun lang. Once kapag pumasok ka sa angkas, siguraduhin mo maging sulit angkas ka. Kasi kung mag-a-apply ka, 2 buwan, 3 buwan ka pa lang kay angkas, ma-experience mo na matumal ngayong araw, sunod na araw. Bakit? Tatanungin mo sarili mo, bakit matumal si angkas? 'Di ba? Ano ba naman? Makalimang ignore ka ngayon, tapos umaasa ka na pasukan ka ng magandang booking. So wag mo asahan na papasukan ka ng magandang booking. So dapat kung ano yung booking na binigay siya ng angkas, i-grab mo na masundo at maihatid mo yung passenger. Sabihin mo na sa pasahero na, ma'am, ganito po, 3 kilometro po yung layo ko, okay lang po ba maantay nyo po ako, ma'am? O pag sinabi ng pasahero na, sige po kuya, antayin kita, pero wag ka na mag-expect na dadagdagan ka. Doon na lang sa pag-pick up at saka sa pagbaba ng pasahero, kung may abot sa'yo na dagdag pamasahe, di salamat. Kung wala, di okay lang. At least importante, mahatid natin ng pasahero na safe, 'di ba? Walang nangyari, walang incident na nangyari. Ano ba naman yan, tatakbo ka ng 3 kilometro, hindi naman kakain yan ng, sabihin natin, hindi naman kakain ng isang baso ng gasolina yan. Kahit sabihin natin na Rider 150 pa yung motor mo, naka-Aerox ka pa, naka-ADV ka pa, naka-Inmax ka pa. Tayo nga, guys, 'di ba?
Hindi tayo pinapasukan ng booking. Nag-aantay nga tayo ng tig 2 oras, 1 oras sa tambayan. Hindi tayo pinapasukan ng booking eh. Yan pa kaya pasukan ka ng 2 kilometro. In 2 kilometro, ilang minuto mo lang takbuhin yan. 'Di ba? Kaya siguraduhin nyo na pag mag-apply kayo kay Moveit, dyan ka na. Huwag ka nang lumipat. Kasi darating din ang time na malakas din yan. Kagaya ng mga nakarang araw din na biyahe ko. Nandun ako nakarating sa Cainta. Nag-usap kami ni Moveit. Ako pinasukan na ako ng booking. From Antipolo Church dito papuntang Ortigas. So ang bayad nun mga sa 200 plus. Hindi sa pinasukan. Sabi niya sa akin, parang matumal ata dito si Moveit ah. Sabi ko, hindi naman araw-araw na malakas si Moveit. May time din niya na mahina din. Si Angkas ganun din, 'di ba? Pumasok ka kay Joyride, makikita mo na lang ngayon sa kalsada, Joyride ang damit, Angkas ang helmet, Moveit ang helmet ng pasahero, 'di ba? Parang parang nakakadismaya, parang pambabastos. Kung ako yung may-ari ng isang company, 'di ba? Parang pag nakita ko yung mga ganong sistema ng mga rider, parang maawa ka na lang. Bakit? Binigay mo yung opportunity na to para sa mga rider, para sa pamilya nila at umasa sa kanila. Mga bunganga na umasa sa kanila sa paghahanap buhay nila araw-araw sa kalsada. Pero sa puso mo, ito ba yung trabaho na ibibigay ko sa mga bawat rider na magiging kampante ba sila? Magiging conforme ba sila? Magiging responsible ba sila pagdating sa kalsada? In the long run, makikita na lang natin, iba-iba na ang angkas yung suot. Kung ano-ano na lang yung mga, may nakalagay pa nga na minsan na lalamove yung bag na 'di ba? Kasi nga ang rason ng mga ibang rider, diskarte nila kung paano nila mabuhay yung pamilya nila. Oo, nandun na tayo, pero siguro sabihin natin sa isang araw, sabihin nila natin, nag-apply ka kay Angkas ngayon, bumiyahe ka ng buong araw Angkas. Pwede yun guys, na magbiyahe ka ngayon buong araw. Tapos bukas, Angkas ka ngayon. Example, Angkas ka ngayon. Tapos nagsuot ka ng Angkas na helmet, pati ang pasahero mo Angkas din. Uniform, Angkas lahat. Kinabukasan, nag-joyride ka. So, dapat mag-joyride ka na lang din. Mag-uniform ka na lang din ng joyride. Kung may Moveit ka pa, sunod na araw mag-Moveit ka. Mag-Moveit na lang din yung suot mo. Huwag mo nang bastusin yung mga kulay ng ibang company, kasi si Moveit, pag nakita ang rider niya na may Angkas na helmet, ang suot Moveit, di ba parang kayo guys, ang anak nyo, pinapaaral nyo, pasuotin nyo ngayon ng white polo ang taas, tapos nakapang PE yung baba, di ba parang hindi uniform, masakit sa mata tingnan. Ganon din guys sa mga company natin, na lalo na pag nasakyan tayo ng mga admin, yung mga or staff ng mga company ng Moveit, Joyride, Angkas, 'di ba? So anong itatanong pag ma-encounter ng mga admin staff yung mga ganong rider? So kaya para maiwasan natin guys yung mga ganyang pangyayari, kailangan pag sa akin lang kasi ako sulit Angkas ako, kahit tignan nyo pa yung Facebook account ko, kahit yung YouTube account ko, kahit TikTok account ko, makikita nyo guys, sulit Angkas ako. Kasi hindi naman lagi na malakas si Angkas, hindi naman lagi mahina si Angkas, tama lang. Ganon din guys sa parang nagpamasada ka ng pag namamasada ka, 'di ba? Hindi laging may huli.
So yun lang, sana maging aral sa lahat ng mga rider na nagbabalak mag-apply sa angkas. Sa pag nag-apply ka sa angkas, yan ang tandaan mo, dapat maging sulit angkas ka. Thank you.